Magandang umaga po sa lahat. First and foremost, I have to thank the Lord for the great things that happened to my life. Kasi nga po, wala po, nagkagalat po ako sa doktor. Habang nag-aawit ako po lang, nabibless ko ako sa bawat taludtod ng mga kanta, ng mga wikan, kinanta sa mga kanta. Sabi ko nga, Lord, paano ko umpisahan? Sabi ko sa sarili ko ngayon, paano ko i-start yung pagpapasalamat sa iyo sapagkat talagang napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa umagang ito mga kapatid, hindi ko po alam kung ano ang umpisahan daw. Kinakabahan niya din po ako sa pero sa biyaya ng Diyos, ang Diyos po ang gumawa ng makapangyarihan sa aking buhay. Amen. The last time before, mga kapatid, na nangyari sa akin yung karamdaman, akala ko, hindi na makikita. Kumbaga, hindi na ako magkakaroon ng second chance. That, before na nangyari, mga kapatid, nananampalataya na rin po ako. Meron po akong dinadamang isang pananampalataya. Ngunit, dumating kasi sa bawat isa sa atin, tayo ay nangihina ang bawat isa sa atin kasi hindi naman tayo lahat talaga malalakas. Hindi naman porket magandang pangangatawan natin, malakas tayo sa harapan ng Diyos. Spiritually, dumarating sa atin na tayo bumabagsak. Amen. Na minsan nakalimutan natin na ang Diyos ay laging mabuti sa bawat araw. Kahit hindi natin pinapansin, hindi natin nakikita, ang Diyos ay napakabuti sa bawat araw. Kaya nga po mga kapatid, nagtatrabaho nga po ko dito sa may Dakan ng Grand Via, sa may, kung panuso sa inyo yung 40 Cafe, diyan po ako nagtrabaho. Hanggang sa nung dumating yung araw ng Semana Santa, kasi nagbabawas na po ng tao yung presa. Kumbaga natuka sa akin, sa isang pwesto, na dati 3 ang humahawak. Ito mo nga, sabi ng jefe ko, ako lang daw ang kapawol na pwede humawak sa sityo na yun. Kaya nangyari nung Semana Santa, talagang bubugan po yung trabaho. Hanggang sa naubusan na ko lahat, mga preparasyon, dahil sa daming tao. Kailangan kong tumakbo sa loob ng kamaraan, ng kongelador. Sa kabila ng lahat, ako'y naliligo ng pawis sa sobrang init ng kusina. Hanggang sa naramdaman ko na inubo ako. Iniinuman ko lang siya ng gamot without na mga nakita ng doktor. Iniinuman ko lang siya, nawawala siya. Hanggang sa bumabalik, hanggang sa nung bandang muli mga kapatid, mga ilibig, nilalagnat na ako, yung langgam ko pabalik-balik, yung ubo ko pabalik-balik. Hanggang huling linggo na yon ng trabaho ko, nakakaramdam na ako ng hindi magandang ng aking katawan na akala ko muscle pain lang sa likod ko. Hanggang sa talagang hindi ko na matiis mga kapatid, nung pagbangon ko na minsan isang umaga, hindi ko na may tayo yung likod ko. Hindi na ako makahinga. Ang sabi ko, Lord, huwag mo na, Lord. Kasi hindi na ako makakahinga. Hirap na ako dahil yung ubo ko, parang pinipigilan ko umubo dahil pag umubo ako, napakasakit ko yung nararamdaman ko, parang binibiyak yung likod ko. Hindi ko na matagalan mga kapatid. Pumunta na po ng Orange. Kasi hirap na po talaga akong hirap na ako. Ang sabi sa akin ng doktor sa Orange, meron daw akong contractural muscular. Eh sabi ko, kung contractural muscular lang, bakit ako nilalagnat? Eh sabi nila sa akin, injection lang nila ako. Tapos after 24 hours, pag bumalik ulit yung lagnat, babalik ulit ako sa kanila, injection ulit. Eh, 20 semana yun, walang miracle. Pero nagpasita na ako ng bago yun nangyari. Kinalumisan, pumunta na ako ng doktor.
sa kabisera. Nung tinanong ko ng doktor po, ano nangyari sa ano ko, ang nararamdaman ko, sinabi ko po lahat. Tapos sabi ng doktor, pumunta ka na sa ano, kailangan ka imandar sa x-ray for head pain. Sa madaling salita, nandun ako sa laboratory, binalik ko ulit sa mediko ko yung x-ray result, at nakita ng doktor na yung right lungs ko, mataas na po yung elevated na po yung dugo, ay no, tubig. Kaya hindi na ako makahinga ng normal. Sa sobrang sakit mga kapatid. Sabi ko na, nakita ko ng nanay ko, sa ng kapatid na kung dumating ako ng bahay. Dali ako ay nakuhanin siya. 2-3 hakbang lang. Pagod na ako. Hindi na ako makahinga. Samantalang, kung sa lakaran lang, napakabilis kong maglakad. Maghahabol pa sa akin yung yung kasama. Pero that time, sabi ko sa misis ko, tintayin mo ako dahil matutumba ako. Ano niyo po mga kapatid, sabi ko, Diyos ko, if you give me a second chance to live, babaguhin ko yung mga mali na gawa sa akin. Hallelujah! Itutuwin ko lahat mali ko kung gawa. Kaya sabi sa akin ng doktor, nung nakita nila yung kalagayan ko, insigil kami na dala ko sa ospital. Tapos nung nasa ospital na ako, dumating kami ng mga 11 ng umaga. Nasalap ako ng audiensya. Nandun, nilapatan nila ako ng iba't ibang klaseng gamot. Pero nandun pa rin yung ramdam ko pa rin yung sakit, yung kirot, ng buong likod. Yun nga po, talagang magtitiis ka. Nakapasok ako sa sarili mong kwarto sa ospital. Alauna na ng madaling araw, kaya 12 hours ako nasa loob ng audiensya. Hanggang sa nakahiga na po ako ng kama ko. Pag wala po akong kasama, hirap akong bumangon. Hindi ko maibama yung sarili ko. Meron ako tinawagan ng mga manggagawa. Sabi ko, ipag-pray niyo po ako. Alam ko ang Diyos walang imposible sa Kanya. So, Yes! Hallelujah! kailangan na natin isuko ang ating mga sarili. Sapagkat wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Amen. Kaya that time sabi ko, give me a chance, Lord. Sabi ko gano'n. Kaya may dumating na mga manggagawa, pati yung mga manggagawa sa dako nito, kasama ng nanay ko. They give me a prayer. Umiiyak ako na sabi ko, pati nga sa pagpunta ng bago, hindi ko na magawa. Sa sobra sa karamdaman ko, hindi ko lubos na sabi ko nga, wala naman akong bisyo. Bakit ko naranasan ng gano'n? Sabi ko sa sarili ko, Lord, maaari paalala mo na ito sa akin. Maharap isang pagpalo mo ito sa akin dahil nakalimutan ko siya. Sa biyaya ng Diyos, pinapalakas niya ko tuwing araw. Bawat araw, pinapalakas niya ako. Hanggang sa darating yung sabi sa akin ng doktor na kinabukasan, kailangan daw tanggalan naman ng tubig sa baga. Pumunta ng doktor sa habitasyon, may dala silang karayo, mga tubig na ganyan kahaba. Pinatalikod ako sa upuan, tinusukan nila ng likod ko. Ramdam ko po yung karayo na habang bumibig sa lamuan. Habang hinila nila yung baga. Ang sabi nila, hindi nila kayang tanggalin. Dahil malapot na yung lema sa loob ng baga ko yung tubig. Kaya ang kailangan yung dalhin ako sa kiropano. Kaya ang ginawa nila, dinala ako sa kiropano. Binutuasan ko nila yung tagiliran ko, pinasukan ko ng tubo. Nilagyan ko nila ng anesthesia yung sa labas ng binyat yung tagiliran ko. Pero nung nakapasok ko yung inumpisahan ko, ipasok yung tubo mga kapatid.
nararamdaman ko kung dumadali yung tubo sa loob ng likod ko na hindi ako makapagkihar ng masakit. Dahil wala akong boses. Hindi ko mailabas yung boses ko dahil matagal akong mapagod. Sabi sa akin ng mga mediko at ng mga aidante, di sino, magreklamo ka kung masakit. Hindi ako makapag-ano. Sabi ko, gumagano na lang yung kamay ko sa isang tabi dahil sa sumasakit. Yung pawis ko talagang butil-butil. Pero sa biyaya ng Diyos, nakaraos yung paglagay ng tubo. Dinala uli ako sa dinala uli ako sa habitasyon. Kinabukasan, binalikan ako. Yung tinanggal nila, sabi hindi pa totally na maalis yung tubig sa loob. Ginawa pa nila, lalo nilang ipinasok pa yung tubo sa loob. Kaya nararamdaman ko po, yung tubig, sakit. Tapos, nung that time, sabi nila, magreklamo ka kung saan masakit, magreklamo ka. Pero hindi ko nga po magawa dahil wala akong boses. Walang lumalabas sa bibig ko na basta niya kasi hindi ko na kaya. Tiniis ko lang. Hanggang sa nung sabi naman ng doktor, kinabukasan, kailangan dalhin ka namin sa baba. Dahil araw-araw nila akong ini-x-ray. Kailangan na naman daw akong pasukan ng tubo sa ilong o kaya sa bibig. Na may dala, may kamera daw. Kaya ang sabi sa akin ng doktor, disagradable daw yun. Disagradable daw yung paglagay ng tubo sa ilong. Dahil nga lang yung tubo na nilagay sa tagiliran ko talagang masakit na. How much more pa ipapasok ko sa ilong ko without anesthesia. Sabi ko, Lord, sumasampalataya ko in this very, very moment. Sabi ko, nung mag-isa na lang po ako sa kwarto, sumasampalataya ko sa iyo in this very moment. Pinagaling mo na ako. Amen. Pinagaling mo na ako sa... Glory. Tinawagan ko yung nanay ko, sabi ko na, nabahin ako sa tinito, binigyan ako ng tubo. Sabi sa akin, disagradable. Nung sinabi disagradable, talaga napapahinga ako. Sabi ko, sana hindi matuloy. Sabi nila sa akin, kasi diantay mo kami yung ilaon ng ako. In that time, after ako kasi sabi ko sa sarili ko, Lord, bahala ka na. Sa'yo ko na yung pinagkakatiwalang buong po. Glory to God. Kasi, Glory to God. hindi ko yung sakit na nararamdaman ko. Sabi ko, sa'yo ko na pinagkakatiwala, ano man ang mangyayari sa akin, sabi ko. Hallelujah. Ang biyaya niyo po mga kapatid. Biglang dumating yung nagsundo sa akin, sabi na gano'n, kailangan ka na lang ibalin sa baba para ituloy na yung paglagay ng tubo sa ilong. Alam niyo po, nung dinala nila ako, nawala sa akin ang pangamba. Hindi na ako natakot dahil sabi ko, isinuko ko na sa iyo, Lord, kung ano man ang dapat gawin mo para sa akin at kung ano may kabubuti para sa akin. Isinuko ko lahat. Dinala nila ako sa baba ng hospital. Mayroon silang pinapirma sa akin na parang Ano mangyari? Walang sa akin, pananagutan. walang pananagutan. Ganun ginawa. Ang hindi ko lang po alam, mayroon silang itinulong sa akin. Pinatulog nila ako. Kasi normally, hindi daw talaga pinapatulog, hindi nilalagyan ng tubo sa ilo kaya sa bibig. Marami ako nakakausap na nilagyan na lang na hindi pa lang pinapatulog. Pero nung that time po, nagbigay ng kasagutan ng Diyos. Hallelujah. Pinatulog nila ako. Hindi ko alam, nakatulog ako. After 30 minutes, 35 minutes, nagising ako. Sabi sa akin ng mediko, sabi nila sa akin, tapos na. Sabi ko, Lord, thank you.